Natapos na natin yung mga red, yellow, at white retinal lesions na nakikita natin sa retina na sinasalanta ng diabetic retinopathy, pati na rin ang mga laser scars at neovascularization. Ngayon naman ay may idadagdag lang akong kaunti pang kaalaman na mahalagang ma-recognize kapag tinitingnan ninyo ang fundus photos ng mga diabetic patients. Balikan lang natin ang diagram na ito. Di ba sinabi natin na parang baon ng niyog lang ang mata natin? Pero sa halip na tubig ang laman sa loob, ito ay napupuno ng malasipon na clear gelatin na tinatawag nating vitreous. Habang tumatanda, ay unti-unting nagiging malabnaw ang vitreous gel na yun, hanggang magiging parang tubig na rin. Dahil dyan, nagiging magalaw na ang vitreous sa loob ng mata at maaaring maputol ang mga tumubong abnormal na ugat na nakadikit sa kanya. Ito ang nagiging sanhi ng pagdurugo sa loob ng mata ng mga diabetic patients. At kapag may kumalat na dugo sa loob ng mata, yan na ang isa sa magiging sanhi ng panlalabo ng paningin. Tingnan ninyo ang fundus photo na ito. Medyo malabo ang imahe. Nakikita pa rin ang optic nerve at mga retinal vessels. Pero may kaunting pagkalabo dahil sa katarata. Gayunpaman, mukhang normal naman ang retina sa likod. Pero tingnan natin itong kasunod na larawan. Malabo rin. Pero kung mapapansin ninyo, mapula at hindi pantay ang pagkakalabo. May madilim na bahagi sa bandang kanan at may ilan pang dark spots sa paligid. Pero kahit papaano, nakikita pa rin natin yung optic nerve at ilang blood vessels. Ang ganitong itsura ay dulot ng isang vitreous hemorrhage. Nangyari ito dahil pumutok o napatid ang mga abnormal na ugat na tumubo sa retina at ang dugo ay kumalat sa vitreous. Itong larawan na ito ay mayroon ding vitreous hemorrhage. Pero kung ikukumpara sa nauna, mas pantay ang pagkakalabo ng buong imahe. Ibig sabihin, mas kumalat na ng husto ang dugo sa loob ng mata, imbes na nakaipon lang sa isang bahagi ng vitreous. Dahil dito, halos hindi na makita ang mga detalye ng optic nerve, pati na rin ang mga retinal veins at arteries. Malabo na rin ang paningin ng pasyente, hindi lang sa litrato, kundi sa totoong buhay. Ito na ang mas malalang kaso ng vitreous hemorrhage. Halos pula na ang buong litrato at tanging isang dilaw na bahagi sa gitna na lang ang bahagyang makikita na marahil ay ang optic nerve. Wala na tayong makitang blood vessels at natakpan na rin ang macula at fovea. Ang nakikita na lamang natin ay mga puting membranes na tumubo na rin sa vitreous. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung totally wala nang nakikita ang pasyente sa mata na ito. Ang tatlong sumusunod na litrato ay nagpapakita ng mga boat-shaped hemorrhages. Mapapansin na iba-iba ang hugis at laki ng mga ito, pero pare-pareho silang galing sa abnormal na ugat na tumutubo kapag may diabetes. Kapag ang mga boat-shaped hemorrhages na ito ay pumutok, kakalat na sa buong vitreous ang dugo at magiging ganap ng vitreous hemorrhage. Minsan naman, hindi pumuputok ang mga ugat, pero tinutubuan sila ng puting sapot o membranes sa ibabaw. Mas delikado ang mga sapot na ito dahil maaari nilang hatakin ang retina, na maaaring mauwi sa tractional retinal detachment na siyang makikita natin sa susunod na video. Ito ang isa pang uri ng abnormal hemorrhage, ang intraretinal hemorrhages. Korteng apoy ang itsura nila, kaya tinawag silang flame-shaped hemorrhages. Nasa loob lang sila ng retina at hindi umaabot sa vitreous.
Ang ganitong klaseng hemorrhage ay karaniwang nakikita sa early stages ng diabetic retinopathy. Hindi kailangan kabisaduhin lahat ng pangalan o terms. Ang mahalaga ay malaman niyo ang itsura ng mga ito kapag nagsimula na kayong tumingin ng mga fundus photos. Sa kabuuan, kapag may nakita kayong pagdurugo sa vitreous, ito'y malinaw na senyales ng malalang diabetic retinopathy. Ganoon din kung may mga boat-shaped hemorrhages o mga puting sapot sa ibabaw ng retina. Sa ganitong mga kaso, kailangan agad i-refer sa ophthalmologist. Pero kung kaunti lang ang intraretinal hemorrhages, maaari pa itong obserbahan kada 4 hanggang 6 na buwan. Siguraduhin lang na maulit ang fundus exam ng pasyente. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa pang seryosong komplikasyon sa susunod na video, ang retinal detachment na dulot ng diabetic retinopathy.